Yun, December 24, first time nagkarapat ng mga magkukuya. At saka yan nga, siyempre Merry Christmas sa mga nakaraang araw. At naging sunod-sunod ang shot natin. Sumara 24, 25, 26, 27, yun, 28, may bantayan. December 25 na yan, umaga, pumunta sa amin yung mga pinsa namin, siyempre. Yan naman ang tradisyon ng mga Pilipino. Punta-punta yung kada pamilya sa mga ate-ate, mga kuya-kuya. At saka yung gabi, taon na namin ginagawa yung dyan kami kila Tito Arnold. Ayan, yung mga pinsa namin. Hinaabot kami ng sagaran dyan. Siyempre, sayo-sayo, kanta-kanta ng konti. At ayun lang naman nagbibigay saya. Nagpalaro rin tayo ng konti dyan na pera o katol. Kaya medyo sumaya ng konti. At saka nagbigay ng mga gifts sila Jeffrey. Si Jeffrey yung kapatid natin na bagong kasal. At saka ito nga. At kinabukasan, may hangover ako. Nag-text si Lovely na kailangan nila ng sasakyan dahil may na-aksidente silang pamangkin, na-aksidente sa motor. Kaya sa mga tropa natin nagmumotor dyan, lalo na may angkas, ingatan natin yung angkas natin. At saka ito 27, nagdumalaw sa akin si Paring Moncha para ipaton yung kanyang snare na yan. At sa mga susunod na araw ay magtuturuan kami. 27 ng hapon. Ito naman, birthday syempre na ating pinsa na si Insan Rodel. At saka yun, happy birthday, mabuhay ka hanggang gusto mo. At saka syempre, ito, drums papawis tayo. Pero hindi muna tayo mag-share ng konting turo. Mag-share lang tayo ng thoughts natin tungkol sa pagpapatuloy sa drums o sa passion natin. Kasi talaga naman, pagpaulit-ulit, minsan dumarating sa point natin na gusto na natin, parang nakakatamad na, wala na nangyayari. Paulit-ulit na lang yung ginagawa natin. Pag once na bagay na paulit-ulit natin ginagawa, talagang darating sa point na para bang nakakasawa na. At lalo na ngayon, umiidad na rin ng mga bata-bata tayo, yung passion natin, yung talagang hilig natin sa pagdadrums, hilig natin sa isang bagay. Minsan napapalitan ito ng responsibilidad, o minsan naman parang feeling natin may napatunayan ako, na-achieve ko na naman lahat ng ganito, nakakabahan ako ng ganito, marami na ako naging tropa sa ganyan. Tumatagin din talaga sa punto ng lahat ng musician dyan, hindi lang sa mga Pilipino, kahit sa mga drummer sa ibang bansa, na darating na parang para sa bato ginagawa ko, para ba sa yung pagdadrums ko nito, para sa ba itong pagtugtog ko, para lang ba sa pera to, para sa passion, para sa hilig ko, o para lang sa pride ko, sa pagpapayabang ko na kailangan ako pinakamabilis sa rudiments, ako pinakamagaling sa drums, ako pinakamagaling sa bass, pinakamagaling sa gitara. O ginagawa na ito talaga kasi ito yung nakakapagpasaya sa atin. Kasi pag ginawa pa na natin yung isang bagay na yung nagpapasaya sa'yo, hindi mo maiisip na, oh, bakit ko tatamaran to? Ito yung nagpapasaya sa'yo. Parang isang bagay lang na yung hilig mo na yun yung nagpapasaya sa'yo. Tapos pag tinanggal mo yun, pag inisip mo na, pag nilubayan ko to, sayang yung ilang panahon na naglubay ako, huminto ako. Pero habang nasa journey ka nga ng boring ka na, tamad ka na, pero nagpapatuloy ka pa rin. At tinutuloy mo pa rin paunti-unti. Balang araw sasabihin mo, buti na lang hindi ako minto. Buti na lang pinagpatuloy ko pa rin yung pagdadrums ko. Buti na lang pinagpatuloy ko pa rin yung hilig ko. Buti na lang dinevelop ko pa rin yung hilig ko. Kasi nga, ayun yung tinatawag na consistency. Na kahit nasa panahon na hindi ka na ganado gawin yung mga bagay na gusto mo, gagawin mo pa rin. Parang sa pag-gym lang yan. Nahihirapan ka magbuhat ng gym, ng mga bakal-bakal, pero dahil consistent ka, dahil dedicated ka sa ginagawa mo, at ayun yung nagpapasaya sa'yo, dahil nakikita mo yung development sa'yo, baka yun lang minsan hindi natin nakikita yung development, o wala tayo doon sa tamang tugtugan, tamang kabanda, na minsan nakakasama din natin. Kaya minsan nai-stress tayo, parang ganito na lang ba, parang walang saya, walang spark, walang ganito na tugtog pera. Oo, kailangan natin ng pera, pero
sa tugtugan talaga. Minsan pa masarap yung tumugtog ng libre kasi nga walang expectation kahit laruin mo, kahit ganituin mo, kahit ganyanin mo. Pero ayun nga, siguro kanya-kanya naman tayo perspective. Nakakita ko lang din to kasi nga may nabasa ko o meron din ako narinig na parang huli na sa akin mag-drums. Sayang nga, dapat pala nung pa ako nag-aral na ganito. Pero pag hiniligan mo, pag nag-focus kasi sa bagay, wala namang huli ni. Meron pa ako nakilala, napaka-late na nilang mag-aral mag-drums hanggang ngayon. Ang lulupit na ngayon. Kaya kumbaga wala sa yan, wala sa sini na ganito. Siyempre may process pa rin yan. Dadaan mo yung tamang process sa pagpapractice o pag-unawa sa drums. Baka mas mapadali yung pag-aaral mo. Tsaka yun nga, yung sa pagpupurso sa talagang hilig natin to huwag natin bitawan. O isang tabi lang muna natin, ipahinga natin yung sarili natin. At tsaka naman babalik yan. Sabi nga ni David Weckl, na isa sa pinakamalupit na drummer, hindi naman siya ang pumili sa drums minsan tayo pala ang pinipili ng instrument na tinutugtog natin ngayon. Pinili tayo ng mga kapwa natin instrument. Diyan tayo nag-vibrate yung resonance natin, yung vibration na katawan natin, yun yung hiniling vibration ng drums. Mahirap malalim na malalim na topic yung tungkol sa vibration ng o resonance sa katawan saka sa instrument na hawak mo. Pero ayun lang, basta kung tinatamad ka na rin o nawawala ka sa focus sa pagkawak sa instrument, pahinga ka lang. Darating naman yung panahon dyan, pipitik ulit yan, mag-aalab ulit yung hilig o yung pagnanasa mong magpatuloy sa drums. Basta sa mga tropa natin yan, tuloy lang tayo. Kung sakali mang panghinaan ulit o makatamaran na, basta at least na-enjoy mo naman at ibigay mo na yung todo mo kada performance. Sabi nga, pag nag-perform ka, dapat ayun yung pinaka-last na performance mo para pinaka-the best na yun. Para wala ka ng pagsisiyan, sana pala dapat binigay ko ni pinaka-the best ko na tumugtog kami ron. Basta lahat, araw-araw, ibigay natin yung best natin. Yun lang, Merry Christmas, Happy New Year. At mamaya may event kami sa Pande. Kasama natin syempre yung bandang Hiraya, sila Jobs, at sila Ninyo. Yun lang, maraming salamat. Ingat yung lahat. At this coming New Year, nawa ay maging masaya ang buong pamilya.